Inihain ng ilang kongresista ang House Bill No. 1625 upang maipromote ang kaalaman tungkol sa ipinaglalabang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layo ng panukalang batas na maisama sa aralin sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang kasaysayan ng West Philippine Sea dispute, gayon din ang naipanalong Arbitral Award ng Pilipinas laban sa China noong 2016. Maganda na ma-educate talaga mga kabataan. Sa murang edad, dapat marunong silang ipaglaban kung ano yung para sa kanila. Totoo, ito ay hindi lang isang lakbang para mapaalala sa lahat ang ating pinaglalaban, kundi para po ipakita sa ating po mga mangingisda at mga apektadong mga komunidad na hindi nakakalimutan ng Kongreso ang ating responsibilidad na maging boses ng tao. Bukod dito, inihain din ng mga ito ang House Bill No. 1626, ang panukalang naglalayong ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. July 12, 2016 ang katigan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas. Nakapaloob dito na walang 9-dash line ng China sa ilalim ng umiiral na batas ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. July 12 is not just a date. Panahon na po para pagdiwang natin ang ating pagwagi doon sa The Hague, hindi lang sa korte, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Samantala, inihain din ng grupo ang House Resolution No. 39 na layo namang hikayati ng Department of the Interior and Local Government na repasuhin at imbestigahan ang Sister City at Sister Province Agreement sa pagitan ng China at Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea na taliwas sa mga kasunduang ito. Maganda makita din natin yon dahil marami tayong nakukuha mga balita na parang ginagamit nila ito para sa kanilang sariling interest. Kasabay ng mga inihaing panukalang batas at resolusyon, tinawag ng mga kongresistang ito ang grupo nila bilang West Philippine Sea Bloc sa Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.